resupply mission. Naging matagumpay muli ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa kanilang misyon. Kahit 12 mga barko ng China ang pumaribot, humarang at muntik ng banggain ang mga barko ng Pilipinas, hindi ito rason upang ang mga Pilipino ay umatras. Armed Forces of the Philippines spokesperson nagbigay ng impormasyon. China inarma 2 rigid hull inflatable boat ng Chinese Coast Guard na gagamitin sana upang sundan ang supply boat ng Pilipinas malapit sa BRP Sierra Madre na aberya. Ito ay pumulupot sa isang linya ng Filipino fishing vessel na nangisda 50 yards ang layo sa BRP Sierra Madre. Agad namang lumapit ang tropa ng Pilipinas at nag-alok ng tulong. Ngunit tinanggihan ito ng China. Groups stationed at BRP Sierra Madre offered their assistance, actually 2 boats, rubber boats. They proceeded to the area to help the RHIP of China. Of course, China refused because they don't want Filipinos to be helping them. Hermes 900 na nabili pa ng Pilipinas sa Israel, muling ginamit ng Armed Forces of the Philippines upang idokumento ang resupply mission sa Ayungin Shoal. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe. Shoal muling naging matagumpay ang tropa ng gobyerno. Ngunit hindi naging madali para sa mga sundalo at Philippine Coast Guard ang kanilang naging misyon. Hindi bababa sa 12 mga barko ng China ang namataan sa Ayungin Shoal bago pa man makapasok ng tuluyan ang 2 supply boat ng Pilipinas na kung saan escort nito ang 2 barko ng Philippine Coast Guard. Ang BRP Sindangan MRP Cabra MRRV 4409 na pawang may haba na 44 meters at naging sandigan ng 2 supply boat, ang Unaiza May 1 at Unaiza May 2. Kasabwat naman ng maling hakbangin ng China ang 4 itong Chinese Coast Guard vessel, ang China Coast Guard 21616, ang maagresibong China Coast Guard 21551, China Coast Guard 5305 at China Coast Guard 21556 at 8 pang Chinese Maritime Militia. Marami pa rin sa ating mga Pilipino ang nagtatanong, nagtataka at yung iba naman ay napipikon kung bakit maliliit na supply boat ang ipinapadala ng Pilipinas sa resupply mission. Sa vlog na ito, kayo ay malilinawan kung bakit ganyan ang diskarte na ginagamit ng Armed Forces of the Philippines sa pagdala ng mga supply sa BRP Sierra Madre LS-57 sa loob ng Ayungin Shoal. Ayon sa bagong impormasyong ating nakalap, kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medal Aguilar na nakaranas ng karma ang China dahil sa kanilang pagbuntot sa resupply vessel ng Pilipinas. Isang rigid hull inflatable boat ng Chinese Coast Guard ay napulupot sa linya ng isang Filipino fishing vessel na nasa 50 yards ang layo sa BRP Sierra Madre LS-57. Ang mga tropa ng Pilipino ay agad namang lumapit at nag-alok ng tulong. Ngunit tinanggihan ng China ang alok ng sundalong Pilipino. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medal Aguilar, tumanggi ang China dahil ayaw nilang tulungan sila ng mga Pilipino. Hindi lang yan mga kabayan, sunod-sunod ang naging karma ng China Coast Guard dahil ang isa pang rigid hull inflatable boat na sana itutulong sa kanilang kasama ay sumabit naman sa mababaw na bahagi ng Ayungin Shoal. Ngayon, naiintindihan nyo na mga kabayan ang dahilan bakit maliliit na supply boat ng Pilipinas ang ginagamit sa resupply mission, partikular na sa area kung nasaan ang BRP Sierra Madre LS-57 dahil sa napakababaw ng karagatan dito. Kaliwat kanan man ang barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Hindi nagdalawang isip ang Philippine Coast Guard na bumalik na lang dahil sa banta at mapanganib na ginagawa ng mga barko ng China. Pinalibutan man tayo ng mga barko ng China, hindi tayo nagpatinag, hindi tayo nasindak, sa halip nagpatuloy ang mga barko ng Pilipinas sa kanilang misyon. Kita naman sa isang anggulo ang balak talagang banggain ng China ang barko ng Pilipinas. Para mas maliwanag, ipakita natin ang aerial video na ibinahagi ni Senator Zubiri at yung kuha mismo sa bridge ng barko ng Philippine Coast Guard. Inyong makikita na ang China Coast Guard 21551 ay bigla na lang pumasok doon sa harapan ng barko ng Pilipinas. Meron ding pagkakataon na sinadya talagang i-provoke ng Chinese Coast Guard ang Philippine Coast Guard nang bigla itong dumikit sa gilid ng barko ng Pilipinas.
Ang tanong, paano na lang kung hindi magaling yung Philippine Coast Guard at nagkabanggaan ang dalawang barko? Paano kung wala tayong Hermes 900 na kumukuha ng live footage habang nagsasagawa ng resupply mission? Paano kung walang mga media na kumukuha ng video doon sa bridge o sa loob ng barko ng Philippine Coast Guard? Tayo na naman ang pagbibintangan ng China. Pero dahil sa magaling na diskarte ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, kitang-kita ang kawalang respeto, bully at kasakiman ng bansang China ngayon sa buong mundo. Napakalaking ship ng Chinese Coast Guard, kanyang bow number 5305. Kanina, hinahabol lang tayo. CCG vessel ngayon, tinangka nilang harangin itong ating barko, ang BRP Sintangan ng Philippine Coast Guard. At napalayo na sa atin yung resupply boats ng Philippine Navy. So ito pa yung isa sa kanilang barko, mas maliit ito. Kanyang bow number 21556. Ito, may mga crew din ng CCG na nagdo-document sa atin. Kinukuhanan din nila tayo ng litrato or videos. Ayan, para mas malaki yung kanina, 5305. Nandun na siya sa may likuran. May isa pang barko ng CCG. Ayan, napakaraming CCG vessels. Habang tayo ay patungo ng Ayungin Shoal, ito na, pinaka-close encounter natin sa Chinese Coast Guard. Napakadikit, napakalapit nila sa atin na magsasagawa lang sana ng resupply mission ang PCG at Philippine Navy para maghatid ng mga kinakailangang supplies sa ating mga tropa sa BRP Sierra Madre na naka-estasyon sa Ayungin Shoal. So I think mag-iisang oras ng ganito yung sitwasyon, habulan hanggang sa umabot sa pagharang.